Good day ulit sa inyong lahat. Ngayon, malapit na tayo sa Petron Gasoline Station. Alam niyo na kung bakit. So, mag-gagasolina na tayo ngayon. Bali, babiyahin na ulit tayo papunta ng Sorsogon City. Ito guys, papakita ko muna sa inyo ang ating odometer. So, isisiro muna ulit natin. Ito, yan. Unleaded, full tank. Ito yung fuel gauge natin. Ayan, tignan natin kung ilang litro yung may lalagay natin. And then, ito yung total odometer natin, 7,476 kilometers. So, ngayon, ito yung dati natin na odometer, trip A. Yan, ano natin yan? Isisiro natin yung trip A. Okay, si trip A. Trip B, 0 din. And then, yung average natin 11.9 kilometers per liter dito sa City Drive. 58.75 ang litro dito sa Batangas City. Pag na-full tank natin to, doon na tayo magagasolina ulit sa Sorsogon City kung aabutin, at malalaman natin kung ilan talaga yung natakbo niya sa isang full tank. Sa isang full tank ng Toyota Vios hanggang doon sa dito sa may malapit na mag-empty. Ito, pakita ko sa inyo. Yan. Hanggang dito sa isang, di ba ito yung empty. Dito tayo sa sunod. Sa 1/8 na lang yung laman. 1/8, 1/4. Ayan. Yung before empty. Tingnan natin kung ilan yung kilometers na matatakbo. So, na-zero natin yan. Ayan. Trip A, trip B, 0 na. Ayan. 30.89 ang ating na fuel. Okay, tara na. Guys, maghahangin tayo ngayon. Bali, ito yung panghangin dito sa Shell. Ang front wheel natin ay 33, then yung rear ay 32. Dahil nga malayo yung ating tatakbuhin, maghahangin muna tayo. Yan. 33 ang harap, 32 sa likod. Pero meron ditong sinusunod nandun sa may tabihan ng pintuan. Tingnan natin mamaya. Yan, makapaghangin na tayo dito sa sa Shell. Bali 33 and 32. Then dito merong ina-advise sa manufacturer. Ayan. So 220 kPa, kilopascal sa front, and then 210 sa rear. 210 kilopascal. I-ano natin, i-convert natin sa PSI. Ayan, nag-set tayo doon ng 33 PSI sa harap, and then 32 PSI sa likod. So i-convert natin yung 220 at saka 210. Bali yung 220 kilopascal sa front wheel natin, nagre-range siya ng 31.9 PSI. So ang nilagay natin sa kanya is 33. Ang advisable ng manufacturer is almost 32. So natumaas tayo ng isang PSI. And then doon naman sa likod is 30.5 PSI. Ang nilagay natin ay 32. Ayan guys. So 220 kilopascal, around 31.9 PSI. So much better 32. Pero nilagay ko 33. So yun guys, ready na tayo papunta ng Sorsogon City para bukas. Okay, good morning. So time check muna tayo ngayon, 3:35 AM. Yan, ang ruta natin ngayon ay from Batangas City to Sorsogon City. Bali kahapon nagpagas na tayo sa Petron Gasoline Station. And then nag-check na rin tayo ng mga tire pressure at saka ng ating engine oil. at ng mga iba pa nating pwedeng i-check.
So ngayon, ang odometer natin from full tank around 8.1 kilometers na yung ating natatakbo, then full tank pa din tayo. So mamaya i-update ko kayo yung total na natakbo natin, and then pagdating natin ng Sorsogon at kung kailan tayo magpo-fuel ulit, i-update ko ulit kayo. Ngayon ang topic natin ngayon ay kung ilang kilometers ang matatakbo natin sa isang full tank. So yun guys, medyo maaga pa, hindi ko pa kayo ma-update sa road condition at saka yung traffic condition. So mamaya na lang ulit guys. Okay, andito na tayo sa Pagbilao, Quezon. Papasok na tayo ng bayan ng Pagbilao. Bali yung road update natin ngayon, papasok ng Pagbilao galing Lucena, masama yung daan. And then ngayon, hindi siya masyadong matraffic. Walang ka-traffic dito sa Pagbilao. Unlike sa mga nakaraan bago mag-Christmas, ang sitwasyon ay napaka-traffic. Maraming truck, pero ngayon tuloy-tuloy. Ayan, ito na yung I Love Pagbilao dito sa loob ng bayan nila. Yan, yung munisipyo nila. Then time check muna tayo. Nung umalis tayo kanina sa bahay ay 3:35. Yan, 3:35 nang tayo umalis. Ngayon is 5:14 AM. So napakabilis ng biyahe natin. Then odometer natin 96.4 kilometers ang ating natatakbo. Ayan guys, bali malapit na tayo sa Bitukang Manok dahil Pagbilao na tayo, then at Timonan. So smooth lang yung biyahe natin guys. Bali ganito yung road condition dito sa Pagbilao, Quezon. Papasok tayo ng Quezon Nature Park tayo. Basta dito pagpasok natin ng zigzag road, ganito yung daan, no? Yan, isa mo yung daan. Yan, ganito yung daan. Then kanina din paglampas natin ng Pagbilao municipality, ganito rin yung daan, sobrang sama. Mas mainam magbiyahe sa araw kaysa sa gabi, kasi baka pwedeng masira yung mga pang-ilalim ng sasakyan. Konting ingat na lang at saka konting pasensya sa mga nagbabiyahe. Ay, makita mo yung daan ulit, oh. Ganyan po ang road condition natin dito sa Pagbilao, Quezon. Ayan. Andito na tayo sa Gumaka, Quezon. Ayan. Ito sa may kurbada ng Jollibee. Okay guys, update muna tayo. 7 AM na. Then 149.8 kilometers na yung natatakbo natin from Batangas City. Ayan, medyo masama rin yung daan dito sa may Gumaka, Quezon. Ayan guys. Ayan o. Dito talaga ako dumaan sa sa loob ng Gumaka, Quezon. Hindi tayo gumamit ng bypass road nila. So ang gusto ko mangyari is i-check yung road condition dito sa loob ng Gumaka, Quezon, tsaka yung traffic condition. Ayan, as of now walang traffic dahil ngayon ay araw ng linggo. Ayan guys, 150 kilometers yung natatakbo natin. Medyo antokin pa ako guys dahil wala akong tulog. Ayan, ayan, antokin pa tayo guys. Kasama natin yung misis ko, andyan tulog. Pinatulog ko muna dahil mamaya pagka ako naman yung inantok, siya naman yung magdadrive, palitan muna kami. Ayan. Shoutout po sa mga nanonood ng ating mga vlogs. More on fuel consumption review tayo guys. Wala tayo ibang may content. So yan, sa mga nagbabalak bumili ng Toyota Vios, yan, good choice po. Matipid sa gas, tapos mabilis pa. Guys, ganito na naman ang ating road condition. Dito naman yan sa may Lopez, Quezon. Makalampas ng municipality ng Lopez, Quezon, papunta ng Calawag, Quezon. Ayan, ganito na naman. Tingnan natin
Ayan, ganyan na naman. Hay nako, papuntang Bicol. Kaya hindi to ayos-ayusin, no? Okay, mag time check muna tayo guys. 7:47 AM. Approaching tayo sa Calawag, Quezon. Ayan. Sobrang bagal ng takbo natin. Pero ayos na din, at least hindi traffic. Gumagalaw, mabagal nga lang. Ayan guys. Guys, andito na tayo sa Calawag, Quezon. Bali, mag-stop over muna tayo dito para mag-toilet at saka bumili ng konting makakain. Ayan, time check tayo guys. 8 AM na. So yeah, sakto alas 8 ng umaga. Bali, nung umalis tayo ng bahay kanina ay 3:35 AM. Then ngayon ay 8 AM na. So mabilis yung biyahe natin dahil walang truck. May truck pero bihira, hindi kagaya ng mga nakaraang linggo na sobrang traffic. Ngayon karsada lang yung problema, sobrang pangit ng karsada dito sa papuntang Bicol. Yan, pasensya na po kayo dahil yun naman talaga ang totoo. Ayan guys, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, baka naman. Ito po ay Toyota Vios XLE 1.3 CVT. Ang review po natin ay fuel consumption. Yung palagi nating takbo, palagi nating ibablog yan. Dahil sabi ng iba, matakaw daw si Toyota Vios. Yes, matakaw po si Toyota Vios nung bago pa talaga siya, nung 0 odometer to 1,000 hanggang 5,000. Talagang matakaw siya sa gas. Ngayon na-observe ko, matipid-tipid na siya ngayon. Yan, ito na yung odometer niya. 179.8. Tapos andi dito pa yung fuel gauge level natin. Ayan guys. Dati, from full tank hanggang dito sa may alarm niya, around 250 kilometers lang yung natatakbo niya sa city drive. Yun yung una nating mga vlog. Meron tayong na-upload niyan guys. So ngayon, nagre-range na siya ng nasa around 400 plus. So malaki na yung itinipid niya. Tsaka nga pala, ito ay napa-change oil na din natin nung nakaraan doon sa Toyota Batangas. Pang 10,000 na yung pina-change oil natin, kahit hindi pa siya nakakabot ng 10,000. Ito, tingnan natin yung odometer niya. Ayan, 7,656. Pero na-change oil ko na to ng pang 10,000 kasi nga almost 4 months na ulit. Dahil ang required nila 3 months daw, or which is ano yung mauna, 5,000, 10,000 or 3 months. Ayan guys, andito na tayo sa crossing ng papuntang Santa Elena at dito sa papunta ng Tagkawayan. Bali, nung last time na umuwi tayo from Sorsogon City, dito tayo dumaan dahil nga matraffic dito sa Mayragay. So ngayon, sabi sa mga balita, wala na daw traffic. Susubukan natin kung wala na talagang traffic dito sa Mayragay at saka sa Lupe. Ayan, i-update ko kayo guys kung anong meron mamaya. So 8:49 na tayo ngayon guys, ang oras natin. Then 201 kilometers na yung natatakbo natin. Ayan, mataas pa rin yung fuel gauge level natin. Oh, masama ang daan, madaming lubak-lubak. Ayan, so sana nga wala ng traffic dito sa may Lupit. Maganda na yung passable na rin. Okay guys, update ko kayo mamaya ulit. Ayan na, nagsimula na ang traffic papasok ng bayan ng Ragay. Ayan, nag-traffic na. Hindi na nausad. Pero malapit na tayo sa mismong bayan ng Ragay. Ayan guys, medyo antok na kami. Antok na. Halos wala pa kaming tulog. Dito tayo sa Ragay. Ayan, one way. Then ginagawa yung kabilang side.
Lapit lang pala ang ginagawa, pero ba't ka traffic? Oh. Malapit lang ang ginagawa. Pero traffic. Ayan. Wala di mo binigyan. Hindi di mo binigyan. Wala naman, hindi na siya nakasahod. Dahil dumiretso. Ito pala yung ginagawa. Ayan, hindi ko nabigyan ng nanghihingi. Ayan. Ito dito sa Ragay. Ito yung update dito sa Ragay. Ayan. Passable naman siya. One lane. Kaya pala traffic dahil one lane yung pala. Di ka Oo. padaanan. Kaya pala sobrang traffic. Kaya no. Ayan o. Ayan guys. Ayan. Medyo traffic pa. Pero at least kakunti na lang. Hindi na yung kagaya dati na sobrang haba. Oh ha, wala na. Yun na, hindi mo lang umabot ng 500 meters ang traffic. Ayan guys, so yun yung update natin dito sa Ragay. Tingnan natin mamaya sa Lupi kung anong itsura ng road condition at saka ng traffic condition doon. Ayan guys, nandito tayo sa Star ka sa Ragay. Ngayon star ka na kasi wala ng traffic. Nung mga nakaraang linggo, stress ka sa Ragay. Ayan. Oh ha. Ayan, medyo mabagal yung takbo natin. Unlike kanina, dire-diretso. Siguro pag nakalampas tayo dito sa Ragay, medyo mabilis na yung takbo natin. At saka dun sa sa Lupi. So yun lang yung traffic na area, pero hindi naman ganun ka traffic. Ayan. Paubos na yung gasolina natin oy. 268.2 kilometers. Guys, ganito na yung sitwasyon natin ngayon sa Lupe, Camarines Sur. Ayan, masama yung daan pero walang traffic. Ayan, passable na ang ating mga daan dito sa Lupe, Camarines Sur. So guys, huwag na kayo mag-alala sa mga pupunta ng Bicol, babalik ng Maynila from Bicol. Wala na akong ka-traffic. Masama lang ang daan, kaya nagta-traffic. Pero wala akong ka-traffic. So guys, yan lang ha. Time check 11:38. Yung odometer natin 282.3 kilometers. Ayan guys, ito yung road condition natin. So doon po sa mga hindi naman nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, baka naman sa ating mga ka-Toyota Nation dyan, mga ka-Vios Nation natin dyan, mga silent viewers lang po kami. Paano pwedeng pahit na subscribe button and bell notification para updated kayo sa aking pag-upload ng mga bagong videos. So yun lang guys. Nagpapalit muna ako ng pag-drive sa kay Mrs. Siya muna yung driver natin dahil antok na ako guys. So siya muna yung mag-drive. Bali, kung sa battery 5% na lang ang aking energy. Kaya nagpapalit na ako. Yan guys, bali nasa Naga City na tayo. Yan, papasok tayo ng Naga City from Milaor. Yan, you know, Naga City proper to Legazpi City. Yan, 332 kilometers na yung odometers natin guys. Then mataas pa yung gas natin. Sana talaga makaabot ito ng Sorsogon.
malapit na tayo sa Daraga, Albay. Ayan, nakaka 383 kilometers na tayo guys. Tignan mo, pakita mo. Ayan yung ating odometer, 383. Then meron pa tayong 1/4 na fuel dito sa ating sa ating fuel tank. Yung Mayon Volcano hindi pa nagpapakita. Baka mamaya hindi na magpakita sa atin, hindi na tayo dadaan sa bypass road ng ng Daraga. So yan, 2 PM na, almost 2 PM. And guys, so 11 hours na tayong wala pa pala. Sa 2:30 11 hours na tayong nasa kalsada. So siguro mga 3:30 nasa na tayo, nasa Sorsogon City. Sama ka. Guys, malapit na tayo sa Daraga, Albay. Bali, nabili muna kami dito ng puto, yung mga puno. Masarap dito yung mga puno. Yung rice puto nila. Yan, ganyan, rice puto. Dito malapit sa Daraga. Hindi ko lang kung anong lugar to, pero papuntang Daraga. So, ito na yung odometer natin, 401 kilometers. Meron pa tayong 1/4 na fuel level. Ayan. Yan na, from Batangas City yan, from Batangas City. Ayun. Nabili si Mrs. ng puto rice. And guys, mga 1 oras pa tayo bago makarating ng Sorsogon City. And ito yung puto rice nila. Meron siyang makapuno sa loob, kaya malasa. Kung mapupunta kayo dito sa Bicol, mapunta ng Daraga, sa Albay, tikman nyo yung puto rice dito, masarap. Ayan, may makapuno sa loob. Masarap siya, masarap. Lalo na kapag mainit. Kain mo tayo guys. Kain. Kaya? Guys, andito na tayo sa Daraga, Albay. Ayan, yung side na yung patabako. Then dito pa Daraga and Sorsogon. Ayan. So mga 45 minutes na lang nasa Sorsogon City na tayo from Daraga. Yan. Ngayon, inoobserbahan ko yung ating odometer at saka yung fuel level. Tingnan natin kung ilan pa ang kayang takbuhin from Daraga. Kaya pa daw niyang tumakbo ng 86 kilometers. So from Daraga hanggang Sorsogon around 60 kilometers. So subukan natin kung kaya pang patakbuhin hanggang doon. Guys, bali approaching na tayo sa Sorsogon Province, papuntang Sorsogon City. Ayan, papakita ko sa inyo ang ating odometer at ang ating fuel indicator level. Ayan guys, from Batangas City 444. Ayan, mga 445 na kilometers. Then ang ating fuel level nasa 1/4 pa din. Ayan. So dito natin mapapatunayan na ang ating Toyota Vios talaga ay tumipid na sa kanyang consumption, sa kanyang fuel consumption. Dati 250 to 300 kilometers lamang yung natatakbo ng ating Toyota Vios, ang isang full tank. Ngayon sobra na sa 460. Ayan, 32 kilometers na lang, nasa Sorsogon Province na tayo. Okay guys, mamaya update ko kayo pag nagpa gasolina na ulit tayo. Ayan. Yan na tayo Sorsogon ng tabunan na ng Kasanggayahan. Oo. Yun na yun oh. Oo, yan na. Yun na yun Han. Guys, andito na tayo sa Sorsogon City. Ayan, ito na yung municipality nila.
Bali, doon tayo magpapagas sa Petron gasoline station. Then ngayon ang reading natin ay 475 kilometers. Ayan guys. So 1.8 na lang yung ating gasolina. Ngayon matitingnan natin kung ilang litro yung mailalaman natin. Diyan tayo dumaan para hindi tayo ikot sa kabila. Malapit na tayo sa gasoline station. Ayan. Sige guys, i-update ko kayo mamaya pag nasa gasoline station na tayo. Andito na tayo sa gasoline Petron gasoline station. Ngayon magpapa gasolina na tayo. Saan ba dito meron? Dito tayo. Ay dito sa kabila, wala doon. Ito. Yan. Okay. Ito yung ating total odometer ngayon. 475.9 kilometers. Yan yung ating fuel level. So andito na tayo sa gasoline station. Magpapagas na tayo. Ayan. Ayan guys, magpapa-full tank na tayo, unleaded. Ah sorry. Oo. Ito tayo. Ayan na. Ayan. Papultak natin. Ayan. 476 kilometers. Ayan. Bayad na tayo. Sige. Ito na yung ating na ano. Naisalin 29.42. Bali yung ating fuel gauge. Ayan na. Full tank na ulit. Automatic full tank. Then sa 1,645 automatic full tank na siya. Then pinasagad ko sa 1,700. Nag-add siya ng 1 liter. Yan, naging 29.42 liters. So yung 476 odometer natin, 476 kilometers, i-divide natin sa 29.42 liters. Guys, bali yung refill natin sa ating gasolina is 29.42 liters. Then ang ating odometer ay 476 kilometers from Batangas City to Sorsogon City. Ayan, nung makompute ko, ang kilometers per liter niya is 16.2 kilometers per liter ang ating average na natakbo. So yun yung ating kilometers per liter is 16.2. Ayan, matipid na siya. Tignan nyo sa 476 kilometers, 29.42 lang yung ating naigasolina. Unlike dati na 30 liters, 250 kilometers lang yung natatakbo. So guys, hanggang dito na lamang ulit yung aming vlog. Mag-hi, bye-bye ka naman. Bye-bye. So thank you very much po. At sana po ay patuloy kayong mag-subscribe at manood ng aming mga upload video. So please like, share, and subscribe. And see you next video.